Hello guys, good morning. Ito guys, magla-live tayo. Kung sino mga live tungkol sa mga nangyari. Magandang umaga muna sa sa ating lahat. Sa mga kaibigan, sa kamag-anak at sa mga kasulit DDS o kahit hindi DDS. Magandang umaga sa ating lahat. Ingat-ingat sa mga kung saan man tayo ngayon. Kung saan man ang natin, nagtatrabaho, biyahe, ingat. Guys, comment lang, magko-comment lang tayo sa mga nangyari sa paligid. Ang dami nang nag-ipon-ipon diyan sa EDSA. Kung may pagkakataon nga sana dadaan nga ako kagabi, kaya lang wala yung pagkakataon gabi na. Sa mga nangyari kasi sa atin guys, yung tungkol sa sabi nila kakasuhan si Inday Sara sa mga pinagsasabi. Alam nyo, nonsense yung sinasabi ni Bongbong na papalagan niya yung mga sinasabi ni BP, mahal na BP Inday Sara, papalagan niya yung sinasabi niya na action siya, papalagan niya. Mr. Mahal namin presidente, noon binoto ka namin. May banta sa seguridad ni BP, mahal na BP Sara. Ngayon, kung hindi naman siya mamatay, wala kang katakutan doon kasi pag hindi siya namatay, meaning buhay ka. Ang sabi lang na doon, kung mamatay siya o mapatay siya, alam na nyo kung sinong gantihan nyo. Ganun lang yun. Ngayon, kung buhay si Sara, ibig sabihin walang ganti. Ganun lang yun, mahal na Pangulo Wala kang kakatakot dun. At saka yung mga mainstream media, wag kang masyadong mapaniwala. Pero mo, ang sabi ng Channel 7, Channel 2, Channel 5 na may banta si Sara. Ang ugok nitong mga mainstream media na to, mga bobo rin to, hindi nila alam. Mas maraming ngayong mga vloggers na nagbabalita ng totoo, walang labis, walang kulang. Hindi katulad naman sa mainstream media, yung mga channel, puro fake news yan Kung may mga hari ng fake news, yung mga yon, Channel 7, Channel 2, Channel 5, yan mga hari ng fake news, hari ng kasinungalingan ng balita. Kaya mahal na Pangulo, nung baha, yung nasana yung mga nasana yung maraming namatay dun sa baha, hindi ka lumabas, hindi ka nagsasalita. Tapos yung salita mo, nagtatanong ka pa anong gagawin natin. Di ba? Nung nagsalita naman yung chief PNP mo na ang drugs hindi masama, okay yung drugs, doon dapat nagsalita ka rin. Doon dapat nagsalita ka din. Lumabas ka, nagsalita ka na hindi ka dapat magsasalita dyan, Chief PNP, Barbel. Ganun yun. Tapos yung hindi ka nga hindi ka nga hindi ka nga nagpa-drug test Ngayon, kaya mahal na Pangulo, pakisabi na lang sa mga galamay mo dyan, si Tambaloslos, sila Saldico at saka yung mga Tuadcom, tigilan na nila yan. Kasi yung mga sinasabi ni Inday, hindi banta yon. Ang sinasabing banta nyo, kung intindihin talaga natin ang sitwasyon, ang banta talaga sa inyo, ang mga Duterte.
Kasi pag once nga makaupo naman sila ngayon, makabalik sila sa Malacanang, sa palasyo, tapos na ang mga kaligayahan nyo eh. Kasi yun ang banta, tunay na banta sa political career nyo, hindi sa buhay nyo. Hindi yun sa buhay nyo, sa political career nyo, yung mga sariling mithiin nyo. Yun ang banta sa inyo eh. Oo. Kasi alam natin, si Sara o yung mga Duterte family, hindi corrupt. Hindi corrupt yan, mahal na Pangulo. Di ba? Alam mo kung sino ang tanga lang siguro, bulag o sadyang tanga lang siguro ang nagtatanggol sa administrasyon na to. Sa totoo lang eh. Pasensya na sa mga loyalista. Pero totoo naman yung sinabi ko eh. Guys, bakit nating hayaan na ipagtanggol natin yung mali? Huwag natin ipagtanggol yung mali. Ako, inamin ko yan. Humingi pa nga ako kasi ang pamilya ko ayaw kay Bongbong. Sabi ko, kay Bongbong tayo kasi dinala ni Sara. Ito ang first time na angkatan din manalo. Siguro may pagpatuloy nila yung ginagawa ni Duterte. Ngayon sinisisi nila ko ano ngayon ang nangyari sa tandem mong Bongbong at saka Sara. Sila ngayon ang mortal na kaway. Hindi naman natin akalain na tatraido rin nun si Sara. Kasi pag mga Duterte, ito lang guys, kung alamin lang nyo ang buhay ng mga Duterte, kung corruption lang yung mga Duterte, ilang taon hawak nila yung Davao. Bahay nga ni former Presidente Rodrigo Roa Duterte, alam mo, ganun pa rin. Bahay nila Sara, ganun pa rin. Mga sasakyan nila guys, pick up. Pick up na si Brulé nga ang company kaya lang yan hindi. Pick up lang, hindi katulad ng mga congressman dyan. Sa totoo lang di ko maintindihan ang nangyari sa ngayon sa Ngayon, pinapahiya sila ni Sara, tinuturuan pa sila ni Sara na ang Pilipinas ang mapipihiya sa buong mundo, mapapahiya sa buong mundo, na ang Quadcom hindi nila alam kung anong batas, na ano ba talagang batas na sinusunod nila. Kaya ako hindi ko naman sinasabing marami akong alam. Sa mga sinasabi ko lang yung mga nakikita ko guys. Yung mga nakikita natin, yung mga naramdaman natin. Wala namang ginawa si Sara Duterte sa kanila eh. Hindi naman banta yun yung mga sinasabi nun. Ang banta talaga sa kanila, politika, career. Kasi pag once may makaupo na naman yung mga Duterte, tapos yan, tapos mga yan. Hindi nila masagot-sagot si Marcolita, hindi nga nila masagot-sagot. Hindi nila masagot ang maayos. At saka si Dan Fernandez, ipaliwanag mo yon sa publiko yon. Boy Google, gulo-gulo. Boy Google ka yung sinyas mong ganyan doon sa committee, paliwanag mo, tumingin ka sa, di ko malaman kung left side yun parang left side, tumingin ka sa left side na suminyas kang ganyan. Ano yun, hindi ka naman si Jaworski para magaganyan si Jaworski gumanyan nung nasa court, nung bumula ang bunganga ni Kaidik. Sa'yo sa bagay nasa court ka rin, hearing pero hindi matatawag natin court kasi hindi naman kayo husgado hindi kayo abogado ano lang kayo
tawag dito. Kaya ay nako, hindi ko malaman kung ibig sabihin may pangarap mga yan. At saka yung magulang may pangarap. Pero kung i-brainwash nyo, kung lalasunin yung mga isip nila sa mga salita nyo tapos pag nandun na sa bundok ang mga bata, hindi na sila makaatras ng desisyon kasi wala na makabalik ng buhay. Kaya di ko nga lubos maisip kung paano nyo na attempt na ganun gagawin nyo, mga gawain nyo. Paano nyo na arok sa mga sarili nyo na yan mga ginagawa nyo. Mahal na Pangulong Marcos, nung una nasisira yung ama. Alam mo yung ama mo, para sa akin okay yung ama mo oo. Ngayon ang tingin sa mga karamihan dun sa ama mo, masama, diktador, mamatay tao. Pangulo, binigyan ka na namin ng pagkakataon na iangat mo. Oo, patunayan mo sa ibang mga tao na mali ang paniniwala nila, mali ang naninira sa inyo, mali sila. Pero sa mga pinakita mo ngayon, sa mga sinasabi mo ngayon, sa mga pinagagawa ng mga administrasyon mo, pinatunayan mo lang na tama ang mga sinasabi nila. Pinatunayan mo lang na tama ang mga nangyari noon na masama. Oo. Sakim sa kapangyarihan, sakim sa pira, sakim lahat magnanakaw. Wag mong hayaan, mahal na Pangulo. At saka kung hindi ka naman talaga gumagamit ng nanahimik ka ng ilang taon sa issue na yan ng drug test na yan, patunayan mo na hindi ka ganun. Sa salita lang ni Sara, bigla kang lumabas, salita ka, nagtapang-tapangan ka. Wag naman, mahal na Pangulo. Walang banta si Sara doon sa mga sinasabi niya. Ang sabi lang niya, malinaw yun, mahal na Pangulo, pinanood namin yun na pag namatay siya o mapatay siya, alam na niyo kung sino ang babalikan niyo. Ganun lang kasimple yun. Kung isipin mo, mahal na Pangulo, walang banta doon. Pwede niyo mong sabihan mo, Sinday, Vice President Sara, huwag kang mag-alala, ako ang Chief of Command. Ipapangako ko sa iyo na walang mangyayari sa iyo. Dapat ganun ang sasabihin mo. Hindi yung sasalita ka pa ng papalagan mo ang mga sinasabi. Walang ganun yun. Intindihin mo naman. Lawakan mo naman pag-iisip mo, mahal na Pangulo. Tama nga yung intindihin mo, yung sinabi ni kapatid mo ni Senator Amy Marcos na ang mga demonyo na sa paligid mo. Ang mga sakim sa kapangyarihan, sakim sa gahaman sa mga salapi nasa paligid mo. Kasasabi ko lang, Joseph, na napanood namin yung sinabi ni Sara, yung mga sinasabi ni Sara.
Kakasabi ko lang, paano mo natanungan, hindi ko na nanonood. Balita ng channel to, balita ng channel 5, walang ganun. Walang ganun. Baka dun ka, bulag ka yata, bingi boss. Hay, ikaw yatang bulag, ikaw yatang bingi. Tingnan mo yung post ko dyan. Andyan yung mga sinasabi ni Sarah. Isa ka rin palang tanga. Nagpakatanga ka sa mga nangyari sa paligid. Manood ka na lang, magsalita ka na lang, hindi mo pa ayusin. Andyan sa pinost ko yan. Anong banta pinagsasabi mo? Ay, tanga talaga to. Tanga. Banta. Andun ng banta. Huwag ka na makipag ano. Kung gusto mo, andyan yung post ko. Andyan yung sinabi ni Sarah. Pag napatay siya, ibig sabihin, pag may nangyari sa kanya, wala siyang sinasabing papatayin niya sila. Wala siyang sinasabing ganon. Parang ikaw lang yata, kaisa-isang tanga nagsasabi ng ganyan. Kaya kung gusto mo mag-live ka sa'yo, ipaliwanag mong gano'n na may nagbanta. May kalayaan ka magsabing gano'n. Kaya alam mo, nasa Hawaii na ba si Bangag? Nagtago na si Bangag, nasa Hawaii na sila mag-asawa, kaya ang gumagalaw sa trabaho mga Lepores, nako, patay tayo dyan. Hindi naman dapat atin pagtatalunan to mga sir, mga boss. Intindihin mo na lang ang nangyayari sa paligid natin. Oo, intindihin na lang natin. Lubog na tayo sa utang. Nasaan yung perang bilyon-bilyon? Kumuha sila ng 62 billion sa DBP. Kumuha siya sa SS, sa PhilHealth, at saka yung gold. For the first time, siya lang gumawa ng ganyan. Mula nung kay Marcos, ama niya, hanggang sa anak ngayon. Sila Duterte at yung mga ibang nakalipas na wag lang kay Ramos, di ko alam kay Ramos kasi bininta nga yung mahirap ng salita. Wag mo nang kay Ramos dahil patay na ba si Ramos? Mula nung kay wala pang nagbinta ng ng ganun kaaga nagbinta ng gold. Pero mo, magtatatlong taon pa lang nakapagbinta ng gold, tapos halos lahat ng ahensya inubos ang pera, bilyon-bilyon, trilyon. Kaya wag na tayong magpakatanga, wag na natin pagtalunan yan.
Ang umano, ang ano natin, idilat na lang natin ang mata. Kung binoto nyo si Marcos, ako binoto ko rin yan. Nakipagtalo pa ko dyan sa mga kaibigan ko, sa mga kaklase ko, sa mga kapatid ko. Dahil binoto ko yan. Pinagtanggol ko yan si Marcos. Sabi ko, baka ito ng pagkakataon, hindi ko hinangad na magkaroon ng ano dito eh. Ano ang tawag dito? Kaya pwede naman kayong sabihin niyo sa akin, aakyat kayo, mag-usap tayo, magsiran, hindi tayo pwede away-away tungkol dyan. Kasi wala tayong mapala eh. Masisira lang araw natin. Kaya kung hindi talaga to mapigilan tong mga nangungurakot, bukas ka makalawa itong Pilipinas na to. Aywan ko saan kaya ito dadamputin. Ako natuwa ako nung kahit papaano inangat talaga ni mahal na Duterte itong Pilipinas. Mataas ang tingin ko sa mga pulis, lahat. Oo. At natuwa ako dahil sa tagal-tagal ng panahon ngayon lang tinaasan ng sweldo ng pulis sa mga teacher, oo, na hindi nagawa ng mga ibang presidente. At saka yung pagngangawa nila dyan sa sa AJK, lalo na si Dilima. Malinaw na yun si Dilima, kumukuha ng pera galing sa mga high profile drug lord. Oh. At saka yung sa 44, hindi nila kinundina ang mga buhay ng sundalo. Ang daming namatay. Hindi nila kinundina yun eh. Oh. Tsaka yung mga napatay na mga rapist, mga hindi masama. Pangalawa, itong mga Quadcom, ang pinoprotektahan nila ay mga buhay ng drug lord, user, poser. Oh, di ba? Gagawin ang drug lord, gagawin pa lang witness, payak-iyak pa si Kerwin Espinosa. Di ba? Tapos kaya nga si Barbers, magkapatid na Barbers, na yung driver nila nahulihan pa ng kilo-kilong shabu. Mayroon pang mayroon naka on duty pa. May travel pass, parang yung gate pass, parang tawag doon, para yun nga, parang travel pa, ganun, naka time in. Oh. Ganun na ba yung natin? Hayaan na lang natin ang na maging legal na ang droga, at ipagtanggol na ng gobyerno yung mga user, poser, drug lord. Yun na bang mangyari sa bansa natin? Tapos yung mga nasa yung mga galamay ng NPA, katulad nila Castro, andyan pa sa gobyerno, nakaupo. Anong klaseng batas na mayroon tayo? Dapat maganyan. Hindi yan prospect eh. Suspect na yan eh. Hindi lang suspect, salary na talaga yan eh. Yung sila Castro, convicted na yan. Confirm yung inano ni Cardima, yung binanggit ng pangalan ng Cardima, yung lalaki. Sino ba yung na umano sa bukid na, umano sa bukid? Dapat kinulong na yan.
Ganun guys. Kaya sana kaya dadampot itong Pilipinas to pag hindi mapigilan to. Pero mo ilang ahensya kinuha na ng tawag dito, yung billion. Tapos wala na silang makuha. Nagbinta ng gold. Di ba? Asa na yun? Walang project. Walang project. May nabasa nga ako kahapon. May narinig nga ako kahapon sa mga live ng Pro Marcos. Hindi na ako nagsalita, pinakinggan ko lang sila. Mapaghanap daw ang mga solid DDS ng bilyon-bilyon. Hindi raw natin hindi raw pinapagsalita si Sara kung nasaan ang 125 million. Ngayon, 125 million na may ang dami naman nakikita natin na tulong ni Sara. At saka si Nadia yun na 11 days, November 19 yata ang ibinigay yung pera. Sa loob ng isang buwan kailangan magastos mo yan, yung confidential fund na yan. Yan ang patakaran. Ngayon 11 days na lang natitira. Kaya ang pagkakaalam ko, ang sabi nun, tinulong talaga. May iba naman nagsabi. Kaya mahirap magsabi ng kuro-kuro. Pero ang pagkakalam ko, nakikita natin yung pinamimigay ni Sara sa mga tulong. Oo. Sa mga naipiktuhan ng mga Martin na namimigay, nakalagay pa rin pangalan MR. Di ba? Martin, di ko malaman kung ano ibig sabihin ng Martin Romualdez siguro. O magnanakaw rice. Kaya yun guys, yung natin. Hindi na dapat natin pagtatalunan yung mga, intindihin na lang natin ang mga nakikita, naririnig sa ating paligid. Kaya kumilos tayo, or wag na nating hayaan na wala nang matitira pera sa kaban ng bayan. At taka yung mga tao naman, sino bang hindi nangailangan ng pera? Lahat tayo nangailangan. Pero pag binigyan tayo ng pera ng mga politiko na magnanakaw, ngayon lang yan, ilang araw lang yan, ubos na. Pero kung pagdusahan natin yan, yung mga ginagawa nila habang buhay, habang nandyan sila nakaupo, pagdudusahan natin yun. Lawakan naman natin ng kahit hindi tayo ganun katalino, kahit hindi wala tayong natapos na wala tayong kumbaga pa, sabi nga ni Tonying, garapalan na ang pangurakot. Kaya gumising na tayo. Good morning, Lods. My dear, good morning.
kung pasensya na kayo kung hindi ko kayo iakyat. Kung sabihin nyo na gusto ko lang magpahayag sa mga nalalaman mo, sige. Sabihin mo lang, i-comment mo lang dyan na gusto mo umakyat magsalita. Kasi kung makipagtalo ka sa akin, ipagdidinan sa'yo, ayoko. Dahil nagla-live ako para i-share ko lang yung kalaman ko. Nagla-live ako para maibsan yung parang nagsusumbong ka lang din dito. Kasi sa mga nangyari nga guys, hindi na maganda talaga nangyari ngayon. Yung pulis na umano sa kanila ni Attorney Lopez, hindi nyo dapat ginagawa yon. Kasi kayo ang nagprotekta sa bayan. Pag ganyan mga asal nyo, mga gawain nyo, yun lang masasabi ko guys. Pasalamat lang na hindi akong bodyguard ni Sarah that time. Kasi kung ako naging bodyguard ni Sarah, mapatay man ako ng ibang pulis, siguraduhin kita na unahin talaga kita. Oo, totoo yan. Hindi mo dapat ginaganyan ng pangalawang pangulo na yan ang pangalawang pinakamataas na posisyon dito sa Pilipinas. Tapos hahampasin mo ng pinto ng ambulansya. Para kang hindi lang malabo ang hindi lang malinaw yung, kung nabasa ko lang yung name plot mo, yung pangalan mo, ulit-ulitin ko talaga sa pagsasabi dito sa mga live ko. Isa kang walang kwentang pulis. Oo. Hindi kriminal si Sarah, hindi drogista si Sarah, hindi kurakot si Sarah. Yung mga kriminal nga, hindi mo ginaganon kasi alam mo na mayroon yung karapatan mga yan, no? Para ipagtanggol yung sarili nila. Yan pa kaya si BP Sara na inakmaan mo ng hampas ng pinto? No good ka, pulis. No good ka. Pasalamat ka, mahaba rin ng pasensya yung mga escort. Ay nako. O, sinong gustong umakyat, mag-comment lang. I-accept ko, basta ayaw ko magipagtalo. Kung mayroon kang gustong sabihin, magsabi ka. Comment ka lang kung sinong gustong umakyat. Pagbibigyan kita magsalita. Salamat sa pag-jing Balili. Tapos si Fina. Salamat sa pag-join nyo guys.
Kaya kung makasara ka man, pagtanggol natin. Kung hindi, hindi ko naman na lahat tayo may karapatan tayong lahat kung sinong gusto natin. Kaya nagsisi talaga ako kung bakit ko binoto si ako pinagsisihan ko talaga kung bakit ko binoto si Marcos. Dapat talaga mas gustuin ko pa nga kung hindi man lang si Marcos ang presidente ko dati, dapat si Lacson na lang eh. Dahil kay God bless atin lahat.